Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? At salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa Nancy Bicolana YouTube. At yung pong hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na mga kababayan dahil tuloy-tuloy lamang po tayo, tuloy lamang po ang laban. Nagpapasalamat po tayo dito kay Tatay Diggs dahil ito na, binigyan po tayo ng anti-terror bill na may ngipin. Ito po ay pinirmahan ni Pangulo, I believe if I'm not mistaken, noong Friday daw po, pinirmahan itong Republic Act 11479, Anti-Terrorism Act of 2020. So mga kababayan, ito po ang pinagmumurakulyuhan po ng mga dilawan, hindi po ba? Against sila dito, galit na galit sila dito. Sila po, marami mga nagrarally, yung mga dilawan at yung mga artista, yung mga Miss Universe, meron pa po silang pa-hashtag junk anti-terror bill, di ba? So mga kababayan, ito po ay hindi ko naiintindihan kung bakit ang kapwa natin Pilipino at yung iba pa po, si Kiko Pangilinan, galit na galit po dito. Hindi ko po makita ang dahilan, ang reasoning po nila kung bakit ayaw po nila dito, di ba? So kasi nga po, yung kanilang anti-terror bill, yung mga dilawan, dating anti-terror bill na yan, pag-usapan natin, ay napakalambot, napakalamya, wala nga po, bungal nga po, kumbaga, hindi po makakilos ang mga dapat kumilos, mga pulis. So, kasi po, yung kanilang penalty po, kapag nagkamali sila, ay magbabayad daw po yata doon sa nakulong ng kalahating milyon araw-araw. We're not talking about months dito. We're not talking about months, weeks, isang araw, kalahating milyon. O sino naman po talaga ang kikilos, ang gagawa niyan, ang maglalakas ng loob? Diba? Kapag nagkamali, ang mistake na nangyayari po, pagkakamali, pero hindi naman ganyan na grabe namang babayaran mo ng kalahating milyon araw-araw. So ito po nung dati po, ito po yata, kung maalala po ninyo, noong nagkaroon po ng Marawi, habang nangyayari ang Marawi, tapos noon, mayroon pong usap-usap na naririnig na ito, na mayroong naggagather po na hindi maganda. Pero hindi po yata na makakilos nga ang mga pulis natin dahil for fear na magkamali sila. So wala po talagang nagawa. Kumbaga, ayun, baka ganun nga kaya nakapagpatuloy yung mga terorista na yun, kaya nagkaroon tayo ng Marawi. Ito mga kababayan ay pwede pong ma-prevent ito. Dahil po dito sa anti-terror bill na to, terror bill na to. So ano po ang ikinagagalit nila? 'Di ba? Ito po ang kanilang ipinagmumurakolyo this time ay nagagalit sila doon sa tinanggal na nga po yung kalahating milyon na penalty kapag nagkamali. Tapos dinagdagan pa ng imbes na 3 araw lang yung detention, ginawang 14 days po ang initial detention. At pwede po yung dagdagan ng 10 days. Yun po ang ipinagmumurakilya nila ng husto. Ngayon po, ang hindi nila ay pinapaliwanag sa taong bayan ay ito pong 10 days na additional doon sa 14 days ay kailangan po nila ng permisyon ng korte. Kailangan po nilang hingiin yun. Hindi po yun. May understanding na hindi po yung pwedeng automatically na lang nasabihin na, yan na, tapos na yung 14 days period mo, another 10 days here. Hindi po, hihingi po sila ng permisyo at kailangan mong magbigay ng mabuting dahilan ng ebidensya na bakit ka nang hihingi ng another 10 days. Di ba? So, hindi po yun automatic. Yun po ay hindi nila ipinapaliwanag na kailangan pa nila ng pumunta sa korte at hingi ng permisyo na i-detain pa ng ganun pa katagal. Another po na minumurakolyo nila ay ito daw po, lalo na po ito si Frankie Pangilinan na mismong siya ang nag-akusa dito sa administrasyon nito. Ang sabi ni Frankie, noon pa po ito, mga 2 weeks ago pa po ito, 3 weeks ago pa po ito, na sinabi niya na ito nga pong anti-terror bill na to ay may potensyal po na maabuso. As if wala pong mga naaabuso, lahat naman naaabuso Ang ano pa dito kay Frankie, nakikisaw-saw, kabata-bata pa po, kabata-bata pa, magto-20 pa lang ito sa December Ngayon mga kababayan, wala naman siyang, anong alam ba nito? Sabi niya, potensyal daw po maabuso ng administrasyong ito. Biro mo yan, kabata-bata pang ito,
binagbibintangan ng administrasyon na to. So, ibig ko pong sabihin, ano po ba ang mga batas na hindi na-a-abuse? Lahat naman po na-a-abuse, kaya nga po may parusa, di ba? Di ba? Parang kung ang inireklamo nila, as if walang kaparusahan naman dyan. So, ito pa po mga kababayan, ang galit na galit talaga si Kiko Pangilinan na kung mga lumalabas sa kanyang bibig ay puro na lang basura. So lalo na po ngayon na pinirmahan ng Pangulo, lalong nagalit itong si Kiko Pangilinan. Ito po ang sabi niya sa Facebook yata ito. Sabi niya, hindi tinutulungan ng anti-terror law ang problema ng sakit at gutom dulot ng pandemya, ngunit sa pilitan itong isinusubo sa taong bayan. Ngayon, basura ang pilit na isinusubo sa taong bayan. Kiko Pangilinan, sobrang galit mo, puro basurang lumalabas sa'yo. Pakita mo naman sa amin kung sino sa mga kababayan natin ang sinubuan na ng basura. Di ba? Ang mga pagpag nga nauso sa inyo di ba? So ito pa, ang sabi niya, dapat ibasura o basura na naman, dapat ibasura ang walang kwentang batas na ito at handa tayong questionin ang constitutionality ng batas na ito sa Korte Suprema. Ngayon, ibabalik ko ito sa iyo, Kiko Pangilinan. Diba? Sabi mo may sakit, hindi ito nakakatulong. Sabi mo may nagugutom. So bakit imbis naman na tulungan mo yung mga nagugutom, yung mga may sakit, pinag-aaksayahan ng panahon na sasabihin mong na questionin mo pa ang anti-terror bill na ito sa Suprema. Bakit hindi mo unahin? Di ba sabi mo wag unahin kung ano-ano dahil may pandemya? Bakit hindi mo unahin na tumulong ka doon sa mga tao imbes na nagagalit ka, questionin mo pa itong anti-terror bill sa Korte Suprema? May panahon dyan kung gusto mo. Pero unahin mo yung sinasabi mong nagugutom at may sakit. Ang bilis-bilis mong ng pamilya mong magbigay ng pera para ma-bail out yung mga nag-rally noon, di ba? So, ba't hindi mo gawin dito ngayon sa sinasabi mo mga taong may sakit at nagugutom? Ano ito, kaipokrituhan mo? Sobrang galit mo? Ito mga kababayan ng mga kapwa natin Pilipino. Ayaw sa anti-terror bill na ito po ay pwedeng ma-prevent kung meron man pong magtatangka na mag-terrorize sa ating bansa o sa ating kahit kanino. Ito po ay mapiprevent dahil po dito sa may ngipin nga na anti-terror bill. Ano po ba't ayaw nila? Anong nakikita? What's wrong? There's something wrong with this. Di ba? Nakikita po ninyo, anong meron, Kiko? Anong problema mo dito? Maliban sa sinasabi ninyong pwedeng ma-abuse, that's BS. Napakababaw ng inyong dahilan. Dahil nagagalit daw sila dahil yung 24 days na detention, napakababaw din yan. Sobrang babaw. What's up with this picture, mga kababayan? Anong kinagagalit nila dito? Ito pa po ang nakakalungkot, mga kababayan. Yung pong apat na, pero again po, pasalamat tayo kay Tatay Diggs, dahil binigyan na nga tayo ng anti-terror bill na may ngipin. Ngayon, meron pong apat na sundalong napatay sa Hulo. Ang nakakalungkot po, lahat po sila patay, apat sila. Ang nakapatay po ay mga PNP, kung hindi pa po ninyo nababalitaan ito. Ito daw po ang balita, points lang po ang balita na galing ito sa Philippine Star. Ano pa po, ilang araw pa po ito Ang sabi po ng initial report daw, yun daw pong apat na sundalo were in gray sports utility vehicle. They were pulled over by the police. So, pinull over sila ng mga police daw po doon sa checkpoint. Tapos, yung pong apat na sundalo, in-identify po nila yung sarili nila as member of military. Pero, dahil po, they were in civilian clothes. So, naka-civilian po sila. They were asked to go, pinapunta po sila doon sa police station for verification
of their identities. So mga kababayan, ito pa po rin po ang police reports, yung soldiers daw po drove away towards San Raimundo Pramping. Imbis na, so kung baga ibig sabihin nila, imbis na pumunta dun sa, sa police station, they drove towards San Raimundo, Barangay San Raimundo daw po. Kaya naman hinabol ng PNP. Hinabol daw po at nung mahuli na, when they caught up, sabi na, yun daw pong, yung nahuli na nila, yung naabutan na nila, yung SUV, yun daw pong 4 na sundalo, bumunot ng baril. Kaya nga, doon na nangyari yung shootout. Pero meron daw pong several eyewitnesses. Hindi daw po yun nangyari. Ang nangyari daw, sabi daw po, sinabi daw po nitong mga eyewitnesses sa authorities na hindi daw po yun, yun daw pong nangyari, hindi daw po yung shootout. Yun daw po ay rob out. Kasi nga daw po, sabi niya, it was a rob out and not a shootout as the soldier were not carrying firearms. So, hindi po, wala silang dalang mga baril. Ngayon po mga kababayan, ang itong pulis po, nag-report nito na shootout daw po yun, they backpedal po. Ngayon, imbis na tawagin po nila na shootout, ang ginamit po nila doon ay misencounter. So mga kababayan, ito daw po, yung mga army po, kung anong ginagawa nila doon, nagko-conduct daw po sila doon ng intelligence operation laban daw po sa suspected na terrorist suicide bomber. Yun daw po ang kanilang ginagawa doon. Unfortunately po, napatay sila ng mga pulis. Kasi nga pala, kaya naman pala sila nakasibilyan dahil nga po yun ang ginagawa nila. Nakasibilyan silang damit, nasa civilian silang SUV. So, mga kababayan, anuhin na lang po natin dahil siyam na pulis daw po ang involved dito. Yung iba nga yata, natanggal na. So, kaya nga po, kailangan natin ng anti-terror bill. So, hindi ko po maintindihan, what's wrong with this picture po mga kababayan at hindi nagugustuhan ng mga oposisyon ang anti-terror bill. Yung pong mga binibigay nila mga dahilan, masyado pong malamya, masyado pong mababaw. So, yun lang po mga kababayan, tuloy lamang po ang suporta natin sa ating Pangulo. Lungkot na lungkot ang Pangulo po. Lungkot na lungkot ang Pangulo. So, nung nagsasalita siya. Maraming salamat po. I will see you on my next video. Tuloy lamang po ang laban. Marami pong salamat.